Kumusta mga kasaliksik? Matapos ang mahabang panahon ng pagtutol at pagbibigay ng kontrobersyal na pahayag, isang nakakagulat na pagbabago ang ginawa ni Donald Trump hinggil sa sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Noong una, malinaw ang kanyang posisyon. Hindi niya nais na makialam ang Estados Unidos sa giyerang tila, ayon sa kanya, ay kagagawan mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa mga naunang pahayag ni Trump, tahasan niyang inakusahan si Zelensky na hindi sineryoso ang mga pagkakataong makipagkasundo at sinisid pa nito ang tensyon hanggang sa sumabog ang buong digmaan. Tinawag pa nga niya si Zelensky bilang isang dictator without elections, isang banat na lalong nagpataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang lider. Ngunit ang lahat ng ito ay nag-iba sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang dahilan? Ang mismong taong inaasahan ni Trump na katuwang sa negosasyon, si Vladimir Putin, ay siya ring sumira sa kanyang tiwala. Matapos ang ilang linggong diplomatikong usapan at pagtatangkang makamit ang tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagkaroon ng kasunduan na pansamantalang ititigil ng parehong panig ang mga pag-atake sa kani-kanilang energy infrastructures. Isa itong mahalagang hakbang na personal na isinulong ni Trump bilang bahagi ng kanyang peace push. Ngunit halos isang oras lamang matapos ang kanilang pag-uusap, muling umaling-awngaw ang mga air raid sirens sa Sloviansk. Sa halip na katahimikan, isang panibagong pag-atake mula sa Russia ang lumusob gamit ang mga missile at drone. Tinarget ang isang energy substation at agad na napawi ang sinseridad ng kasunduan. Doon na tuluyang bumaligtad ang pananaw ni Trump. Ang isang taong dating tinutuligsa ang Ukraine, ngayon nagpahayag ng suporta rito. Isang malinaw na 180-degree na pagbabago ng posisyon. Sa isang phone call kay Zelensky, ipinangako ni Trump na tutulong siyang maghanap ng mga karagdagang Patriot missiles na maaaring ibigay ng mga kaalyadong bansa sa Europa. Hindi man direktang manggagaling ang mga ito sa mismong arsenal ng Estados Unidos, malinaw ang layunin ni Trump. Bigyan ng konkretong tulong ang Ukraine upang mapatatag ang depensa nito laban sa sunod-sunod na aerial attacks ng Russia. Isa itong desisyong sumasalamin sa bagong pananaw at posibleng bagong estratehiya ni Trump pagdating sa pandaigdigang diplomasya. Ngunit kung susuriin ng mas malalim, hindi lamang ito usapin ng pagbabago ng puso, kundi marahil ay pagbabago rin ng damdaming personal. Ang pagkabigo ng isinulong niyang ceasefire ay tila isang sampal sa kanyang mukha bilang leader. Isang pagyurak sa kanyang kredibilidad bilang tagapamagitan ng kapayapaan. Kaya't hindi katakataka kung ang kanyang pagpanig sa Ukraine ay isa ring paraan ng paggawi ng kontrol at paghihiganti sa taong sumira ng kanyang tiwala, si Putin. Sa mata ni Trump, hindi ito basta-basta diplomatic failure. Isa itong personal na insulto. Bukod pa rito, may mas malawak na mensaheng nais iparating si Trump sa Europa. Ang kanyang desisyong hindi gamitin ang sariling stockpile ng Amerika, kundi hikayatin ang mga bansang Europeo na magbigay ng kanilang mga Patriot missiles ay nagsisilbing panawagan. Panahon na upang ang Europa ay tumayo sa sarili nitong paa. Matagal nang ipinapahiwatig ni Trump ang kanyang pananaw na hindi dapat lagit-laging umasa ang Europa sa depensa ng Estados Unidos. At ngayon, gamit ang sigalot sa Ukraine bilang konkretong halimbawa, inilalatag niya ang parehong panawagan. Ang responsibilidad ng seguridad sa rehiyon ay hindi lamang nakasalalay sa Amerika. Sa kabuuan,
Ang biglaang pagbabago ni Trump ay hindi simpleng pagbabago ng opinyon. Isa itong pinaghalong reaksyon sa pagkabigo, paghihiganti sa isang dating kaalyado, at sabay na pagpapadala ng mensahe sa mga bansang matagal nang umaasa sa kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang tanong na lamang ay kung magtatagal ba ang bagong pananaw na ito o isa na namang pag-ikot ang isusunod ng dating Pangulo. Sa gitna ng patuloy na pananalasa ng mga pag-atake mula sa himpapawid, nananatiling isa sa pinakamahalagang depensang sandata ng Ukraine ang Patriot missile system. Hindi basta-basta armas ang sistemang ito. Ito ay isang teknolohiyang idinisenyo para sa matataas na altitude at lahat ng kondisyon ng panahon. May kakayahang sumabat sa mga cruise missiles, drone at maging sa mga advanced na fighter jets ng Russia. Sa isang digmaang dinodomina ng airstrikes at long-range attacks, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng aerial defense ay literal na buhay at kamatayan para sa mga sibilyan at mga estratehikong pasilidad ng Ukraine. Dahil dito, hindi katakatakang paulit-ulit na iginiit ni President Volodymyr Zelensky ang pangangailangan ng karagdagang Patriot missile launchers. Sa kasalukuyan, tinatayang may 6 na ganitong sistema ang Ukraine. Ngunit ayon sa kanya, kulang na kulang ito upang masaklaw ang lawak ng mga target na kailangang ipagtanggol. Hiniling niya ang dagdag na 10 hanggang 12 Patriot systems, isang kahilingang hindi basta kapritsyo kundi bunga ng aktwal na pagsusuri ng kanilang depensang kapasidad sa harap ng walang humpay na drone at missile barrages mula sa Russia. Ang mga dagdag na launcher ay magbibigay ng mas malawak na coverage at kakayahang sumagot sa sabayang banta. Gayunpaman, isang malaking balakid sa kahilingang ito ay ang napakataas na halaga ng bawat unit. Isang battery ng Patriot system ay nagkakahalaga ng halos $1 bilyong, samantalang ang bawat missile ay may presyo na 3 milyon at 88,000 dolyar. Sa laki ng halagang ito, hindi maiiwasang magdalawang isip ang maraming bansang Europeo na magbigay pa, lalo na kung iisipin ang kani-kanilang sariling depensa. Ayon sa mga ulat, ang mga bansang tulad ng Germany, Romania at Netherlands ay dati nang nagbigay ng ilan sa kanilang mga launcher. Ngunit ang iba gaya ng Spain, Switzerland at Greece ay tila nag-aatubili pa. Hindi lang dahil sa gastos kundi pati na rin sa epekto nito sa kanilang military readiness. Bukod sa presyo, isa pang hadlang ay ang mabagal na produksyon ng mga Patriot systems. Ang tanging gumagawa ng mga ito, ang kumpanyang Raytheon mula sa Estados Unidos, ay may backlog na ng mga orders na tatagal ng ilang taon bago maipadala ang mga bagong units. Sa kasalukuyan, tinatayang 7-40 missile lang ang kayang gawin kada taon at inaasahan lamang na aabot ito sa 1,070 pagsapit ng taong 2027. Dahil dito, kahit gusto man ng Europa na tumulong, limitado rin ang kanilang maibibigay sa dami ng kanilang hawak at sa bagal ng replenishment. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi matatawaran ang bisa ng Patriot missile system. Isa sa pinakamalinaw na patunay nito ay ang insidente noong Abril 2024, kung saan matagumpay nitong na-intercept ang isang Kinzhal hypersonic missile na pinakawalan ng Russia patungong Kyiv. Ang Kinzhal ay isang sandatang kayang maglakbay sa bilis na 10 ulit ng tunog. May kakayahang sirain ang anumang target na matamaan nito. Pero sa tulong ng isang Patriot battery na dumating lamang 1 buwan bago ang naturang pag-atake, naisalba ang kabisera ng Ukraine mula sa tiyak na pinsala. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang teknikal na panalo.
kundi isang morale boost para sa buong bansa. Isang patunay na kayang pigilan ng teknolohiya ang tila imposibleng banta. Sa pagharap ng Ukraine sa mga susunod pang pagsubok, lalong tumitindi ang pangangailangan para sa mas maraming Patriot systems. Ngunit ang tanong, handa bang muling magbigay ang mga bansang may hawak ng ganitong sistema o mapipilitan ang Ukraine na pagkasyahin ang kaunting yaman para sa napakalawak na labanang nasa harap nila? Sa ngayon, malinaw ang isa, kapag may Patriot, may pag-asa. Sa kabila ng matinding tensyon at personal na pag-aalitan na matagal nang bumabalot sa relasyon ni Donald Trump at Volodymyr Zelensky, isang hindi inaasahang positibong hakbang ang nangyari sa Saudi Arabia. Sa isang multi-hour meeting sa pagitan ng mga kinatawan ng magkabilang kampo, nabuo ang isang pansamantalang kasunduan para sa tigil putukan. Bagaman hindi nagtagumpay ang nasabing ceasefire sa kalaunan dahil sa agarang paglabag ng Russia, ang mismong pagkakaroon ng ganitong usapan ay nagpapakita ng sinserong pagtatangka na isalba ang relasyong diplomatikong halos tuluyan ng bumagsak. Ang simpleng katotohanang nagkaroon ng pagkakasundo kahit pansamantala ay nagsilbing liwanag sa gitna ng madilim na alitan. Kasunod nito, lumambot ang dating matigas na paninindigan ni Trump. Tinanggap niya ang kahilingan ni Zelensky para sa karagdagang suporta sa anyo ng mga Patriot missiles. Hindi man direktang galing sa inventaryo ng Estados Unidos ang mga ito, malinaw na ang kanyang pangako na tutulong sa paghahanap ng mga missile systems sa mga bansang Europeo ay nagbibigay ng bagong sigla sa alyansa ng dalawang bansa. Ang isang leader na dati tumutulig sa at nagbibintang, ngayon nagpapaabot ng tulong at pagkilala sa pangangailangan ng isang kaalyado. Isa itong simbolikong tagumpay na higit pa sa usapin ng armas. Ito ay muling pag-uugnay ng tiwala at layunin. Sa mas malawak na pananaw, makikita rin na ginagamit ni Trump ang bagong posisyon na ito hindi lamang para tumulong sa Ukraine, kundi upang ipadama sa Europa ang isang matagal na niyang mensahe, ang dapat na pagbuhat ng sariling responsibilidad sa seguridad. Matagal nang tinuligsa ni Trump ang palagiang pag-asa ng Europa sa Estados Unidos pagdating sa depensa, lalo na sa loob ng NATO, sa pamamagitan ng paghimok sa mga bansang Europeo na mag-donate ng Patriot missiles sa Ukraine. Isinusulong niya ang ideya na panahon na para tumayo ang Europa sa sarili nitong paa. Sa ganitong paraan, ang kanyang pangako sa Ukraine ay nagsisilbi ring pressure sa mga Europeo upang mas aktibong gampanan ang kanilang bahagi sa pangangalaga ng rehiyon. Habang abala sa mga diplomatikong hakbang si Trump, hindi rin nagpapabaya ang Ukraine sa sariling inisyatiba. Isa sa mga kapansin-pansing estratehiya ng bansa ay ang paggamit ng mga mock-up o peke, ngunit mukhang totoong Patriot systems. Ang mga ito ay matalinong inilagay sa mga lokasyon upang lituhin ang Russia at pilitin itong mag-aksaya ng mamahaling misil sa mga target na wala namang aktwal na gamit. Ayon kay Ukrainian Air Force Commander Mykola Oleschuk, malaking tulong ang mga ganitong diskarte upang maubos ang mga sandata ng kaaway at mapanatiling ligtas ang mga tunay na depensang kagamitan ng bansa. Isang malinaw na patunay ito ng pagiging malikhain at mapamaraan ng Ukraine sa harap ng limitadong resources. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi sa diplomatikong abilidad ni Zelensky. Sa gitna ng mga akusasyon, paninira at kakulangan ng suporta mula sa iba't ibang panig, nagawa niyang baguhin ang ihip ng hangin. Ang pagkakamit niya ng pangakong suporta mula kay Trump ay hindi lamang pagbawi sa isang dating kakampi, kundi isa ring malinaw na tagumpay sa larangan ng diplomasya.
sa pamamagitan ng matiyagang pakikipag-ugnayan, pag-angkop sa mabilis na pagbabago ng political climate at patuloy na paninindigan para sa kanyang bansa. Nabuksan ni Zelensky ang pinto para sa isang posibleng mas matatag at epektibong alyansa sa mga darating na buwan. Sa panahong halos lahat ay nag-aalinlangan ang kakayahan ng Ukraine na makipagtulungan, makipaglaban at makipagnegosasyon ng sabay-sabay ay nagsisilbing inspirasyon. At kung mananatiling buhay ang diplomatikong kanal na muling binuksan ni Trump at Zelensky, posible pa ring maabot ang mas matagalang kapayapaan at tunay na kooperasyon sa gitna ng mga unos ng digmaan.